Lunes na Lunes, Oh, marami tayong mga nakaabang na trabaho, pero nasubukan niyo na po bang maglakad sa dilim? Alam niyo po yon, hindi lang physical, maaring ito ay decision-making process niyo, parang ang dilim, parang mhm. yung tinatahak mong future ang dilim, kahit gaano pa po tayo minsan ka-confident, parang pag madilim, babagal ka, tatakbo yung imagination mo, baka may ganito, may ganito, matatakot ka, matitisod ka. Ganun din po sa buhay. Pagka po hindi natin ginagamitan ng wisdom from the Word of God, tayo pinanghuhula lamang, lilipad kaya to o hindi itong plano na to. Maganda kaya to o hindi. Pag tinignan niyo po yung mga worldly wisdom, yung mga hinahanap po ngayon ng ating mga kapulisan, yung mga may hold departure order, may mga kung ano-anong kaso ngayon, yan po yung hindi lahat, ano, of course, allegation pa lang naman hanggang di pa proven. Yan pong lahat ng mga to ay nagtiwala sa human wisdom at ngayon po parang nakita nila may limitasyon pala. Kaya sabi sa Salmo 119 verse 105, ang salita nyo, O Diyos, ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. You see, you may be successful sa human standard, but not secure. You may have all the money in the world, sabi sa Bible, pero yung soul mo, hindi rin naman secure. Pero yung salita po ng Diyos, unang-una, nagbibigay daw po ng guidance. It shows you the way. Pagka po may salita ng Diyos, may dalawa kang pinagpipilian, at pag ginamit mo, ibinangga mo ito sa standard ng Diyos, ay, sa labas lang pala maganda to, yayaman ako pero panandalian lang at mabilisan lang. Pag kami salita ng Diyos, it shows you where you stand as well. Sabi, the Lord is the lamp unto my feet. Ibig sabihin, yung truth ang tinatayuan mo. Kasi may mundo na to, may papakita sa'yo, mukha naman siyang totoo. Pero pag tinignan mo, oops, hindi pala totoo pag na-expose na sa light. Hindi po tayo ilalagay ng Diyos sa alanganin. Maring sa face value, parang hindi lilipad to eh. Magpapatawad ako sa mga may kasalanan sa akin, parang hindi to eh. Pero at the end, yung tao nagpatawad, maluwag ang loob, maluwag ang damdamin and all. Okay? Yung mga tao po na nagmahal sa mga kapwa, kahit na alam mo yun yung despite sa unlovable people, kaya sabi ni Jesus, love those who hate you, di ba? Pray for those who persecute you. Okay? Again, hindi po yan love na papatawarin mo na lang lahat. Another topic po yan. But the Word of God will give us clarity, will give us guidance, and eventually po, it will give us the truth at tatayo po tayo sa tamang pundasyon. Kaya po, let me just encourage you. Mahirap po minsan yung salita ng Diyos sundin. Okay? Pero, pag sinunod natin, bibigyan din tayo ng grasya ng Diyos para sundin ito. Mahirap magpakatotoo, mahirap magkaroon ng integridad, mahirap magmahal, mahirap magpatawad. Marami pong bagay ang katuruan ng Diyos na parang ang hirap sa una. Pero by the grace of God, bibigyan po tayo niya ng grasya para sundin ang kanyang mga salita. So pag confused tayo sa buhay, let's go to the Word of God. He will direct us, He will give us clarity, and He will give us guidance. So, yun po yung ating verse ngayon, na sana po ngayong Lunes na to, magbigay sa atin ng guidance. Marami tayong didesisyonan mula ngayon hanggang Biyernes. Pero sana po ang salita ng Diyos ang una nating guidance before making any life-changing decision. Salmo 119 verse 105. Ang salita nyo, O Diyos, ay tulad ng isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Tayo manalangin, Panginoon, madilim man ang aming landas, madilim ang sitwasyon, maaari na aming buhay, bansa, Lord God, ang aming pamilya, Lord, merong salita ng Diyos na nagbibigay linaw sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Lord, before maggawa ng malaking hakbang, malaking lundag sa mga malaking desisyon, ibangga muna namin sa iyong salita. Tama ba ito, Lord, gagawin namin? Mag-abroad ba talaga ako? Bibiling ko ba talaga to? Sososyo ba ako sa mga ganito? Makikipag-deal ba ako dito sa mga tao na to? Lord, mag-pause kami and pray. Pause and pray. At konsulta ang salita mo at kami, Lord, magkakaroon ng kaliwanagan at guidance at kami matutunan tumayo sa tama. Salamat sa iyong kabutihan sa salita mo. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.